Bakit nagpunta sa yung mommy ko ng oras ng gabi? Dahil gusto niya makipaghiwalay nun sa daddy mo, Kamya. Di magandang relasyon ng magulang mo noon dahil nagkaroon na ng relasyon ng daddy mo na asawa na niya ngayon. Sinasaktan ng pisikal ng daddy mo noon ng mommy mo. I saw it with my own eyes. Christina had bruises when she came to my office that night. What? That fucker? Di napigilang komento ni Mr. Arveso. Why didn't you tell me, Crawford? Ibig mong sabihin sinasaktan niya si Christina? Napatayutot na wala ang cool na poise ito kanina. Umangat at baba ang dibdib nito na halatang sinindihan ng galit. It was messy, Neil. I also need to take care of my wife na nasisiraan na ng bait. Hindi ko rin inaasahang pupunta na ako ni Christina ng gabing yon. She's looking for you. Hiniling niya sa akin na wag buksan ng ilaw dahil nahihiya siya na ipakita sa akin ng mga pasani niya sa katawan. Kasalanan ko lang dahil akala ng asawa ko noon may relasyon kami at nagtatago kami sa dalim ni Christina. My mom was looking for Mr. Arveso? Naguguluhang usal ni Kamya. Oh my God! Bulalas ni Drake. Uncle, sa'yo may relasyon ng mommy ni Kamya. Hindi yun tanong kundi pangungusap na halatang sigurado si Drake. Napapikit na mariin ng lalaki. Di napigilan ni Kamya ang luha niya. Para bang nakikita niyang naganap noon kahit wala siya sa pinangarihan. Matalik na magkaibigan ang dalawa. Kung nasan man si Mr. Arveso, hahanapin to ng mommy niya sa tatay ni Drake. Mas madali itong makakausap ng kanyang ina dahil dating secretary ni Master Crawford ang mommy niya. Nakikita ni Cami ang sagot, ngunit nagawa niya pa rin itong tanungin. Hindi nagtaksil ang mommy ko sa kasal niya. Wala siyang relasyon sa kahit na sino, sa inyo. Ang gusto kong malaman ko anong kailangan niya kay Mr. Arveso. Pinipilit niyang pakalmay ng sarili kahit masakit palang balikan ang gabing yon. Kahit pa nga pinag-uusapan nila yung kanyang ina. Sa palagay niya nasukol na ang dalawa na hindi makapagsalita para may namaong tensyon sa lalamunan ng mga to. Doble ang kaba ng kanyang dibdib. Walang ibang sagot kundi yun lang. Ang katotohanan naroon lang. Sinasaktan siya ng sobra. Pinakalma ni Drake si Kamya. Ramdam niyang kinakaba ng lalaki sa maririnig mula sa ama nito. Because he is your dad. Sabay-sabay silang napalingon sa pinagmulan ng tinig. Nagmula sa likuran ng bahay ang abuelo ni Drake na si Master Crawford. Nadagdagan ang pagkaasiwa niya sa presensya nito. Hindi kasi maganda ang relasyon niya rito ngayon. Lo! Natigilan si Drake. Nanlalaki ang mata nito habang lumapat ang labi ni Kamya. Christina is my secretary. Of course, I know everything. Kung meron man nakalusot sa pagkakaalam ko, yun ay ang katotohanan na mahal pa rin ang anak ko si Christina kahit may asawa na siya. Pagpapatuloy ni Master Crawford. Nag-iwan na mapanuring tingin sa ama ni Drake. Naiwan naman ang isip ni Kamya sa katotohanan ng tatay niya, ang tinuturing niyang boss, sa loob ng 2 buwan, ang ama ni Danica at Orion. Kadugo, alam ba nito ang tungkol doon? Alam ba nitong nabubuhay siya at ibang taong tinuring niyang magulang? Alam ba niyang nag-iisa siya, nasaktan at minamaltrato? Di niya mapigilan ng kanyang iyak kaya lalo siyang niyakap ni Drake. Babe, are you alright? Umiling si Kamya dahil hindi niya kaya magsalita. Dad, you always ruin everything. Galit na si ni Andre Crawford, sama nito na makitang nanginginig ang kanyang katawan sa katotohanan. What did I do? Wala naman akong ginawa kundi umayos sa problemang binigay mo. Tumaas din ang tinig ni Master Crawford, ngunit di nagpatinag ang tatay ni Drake. May I remind you na ikaw ang naunang nagbigay ng problema sa akin? For what, 20 years? 20 years akong na-stuck sa kasal ko. You forced me into an arranged marriage and handed me an unstable wife. It all started with you, including Christina, whom I lost. Mabilis tumaas ang init ng ulo ni Drake. Nang marinig ang ina nito, kung wala lamang siya doon malamang, sinunggaban na nito ang ama. Huwag mong bastusin ang mommy ko. You're a fucking liar and a cheater. See what you did to my son? Sa halip, nagalit ang tatay nito. Kay Master Crawford, hindi ko alam kung anong pinasok niya sa ulo ni Drake para paniwalaan lahat ng sasabihin ninyo. Drake, kumalma ka. Hindi nagloko kahit kailan ng daddy mo. Kung nagawa niya hindi ako magkakaroon ng relasyon kay Christina. Pagtatanggol naman ni Mr. Arveso. Talaga ba, uncle? Si Lolo mismo nagsabing mahal niya ang nanay ni Kamya. Noong nakatira pa ako sa campus, madalas akong tawagan ng mommy ko dahil parang nang umiyak at ireklamo sa akin na kinasusuklaman niya si daddy sa dami ng babae niya dahil masyado kong niwala sa nabaliw mong nanay. Buwelta naman ng daddy nito. Nilamon ng galit, kalungkutan at paghihirap si Drake, nanginig sa emosyon.
Naiintindihan niya na ngayon na kahit kailan hindi magkakasundo ang kanyang asawa at si Mr. Crawford. Don't you dare! Nabaliw naman ang mommy ko nang dahil sa'yo. Sigaw ni Drake. Drake, stop. Stop, please. Bumilog ang kamay ni Camia. At para bang gusto niya nang lumayo sa mga ito. Lalo siyang napapagod sa pakikipag-away ng kanyang asawa. Umiiyak na rin si Drake. Sinasabayan siya. Hindi alam ni Camia ang gagawin. It was too messy and heavy. Gayunman nanindigan na siya bago pa magpunta doon na kukunin niya ang sagot sa araw na yon. Tila nga naubusan ng enerhiya ang 4 na lalaki. Unang beses niyang makita na nadurog si Drake. Nanginginig din to habang lumuluha. Nanatili ang mukha nito sa kanyang leg na parabang doon ito kukuha ng lakas. Mahirap ang pinagdadaanan nito at mahal nito ang ina kaya't naiintindihan ni Camia. Mahal niya rin ang mommy niya. Babe, we have to be strong. Galit din ako sa mommy mo, tulad ng kung paano ka magalit sa mommy ko. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tanong niya kay Drake. Parehas sila na kailangan magpalakas kung nais silang malaman ng totoo. Mas mahinahon ang mga salita ni Mr. Crawford nang magpatuloy ito. Hinayaan kong maniwala ka sa kabit ko si Christina. Kaya siya tinulak ng mommy mo dahil alam kong mas masasaktan ka, Drake. Bago ang gabi niyon, 2 taon na siyang sumasailalim ng konsultasyon noon sa psychiatrist. Your mother was not mentally stable. At least later I found out that she had been in therapy even before I married her. When she pushed Christina, she had not slept for 3 days. Sa palagay ni Camia, nahulaan niyan tungkol doon. Nasabi rin ni 30 na in love si William sa mommy ni Drake dahil nakilala nito ang ginang sa ospital. Na-assign si William sa psychiatric ward noong 12 anyos pa lamang siya. William was 19 at that time and a special student assistant. Ibig sabihin kahit anong buhay pang mommy niya, napapasuri na ni Mrs. Crawford sa ospital. I still have a question. Anong nilalaman ng sulat na sinasabi nila? Anong sulat na nabasa ng daddy ko? I mean, ni Mr. Montalco? I don't think you should read that, Camia. Ani Mr. Arveso. Kita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Why? Naguguluhang tanong ni Mr. Crawford. Mr. Crawford answered the question. It is distressing because she's not even apologetic for what she did. If anyone should read it, it's Drake because his mother was nuts. Bakit tinadago yun sa akin ng mga Montalco? Naguguluhan pa rin niyang tanong. Dahil guilty ang siraulong asawa ni Christina, mas gugusto niyang isipin ng mga tao na nagpakamatay ang asawa niya kaysa lumitaw ang katotohanan na ginulpi niya ang mommy mo? Galit na usal ni Mr. Arveso. Ikaw, Lo, bakit mo tinagon tungkol dito? Master Crawford declared. To protect you, of course. Protect my ass. Obviously, ayaw niyang dungisan ng pamilya natin. Mas gugustuhin pa niyang isipin ng mga tao na magpakamatay sa building ng Crawford Group kaysa tanggapin ang katotohanan na dawat kami ng mommy mo roon. Matalim ang tingin na pinukol ng daddy ni Drake sa lolo nito. Ngunit sa oras na yon siya naman ang kailangan ng asawa niya. Nangangatog na ito sa sobrang lungkot. We're going, ani Drake. Hinila niya siya paalis ng bahay na yon. Sa sasakyan, mahigpit ang yakap sa kanya ni Drake habang tinatanggap ang katotohanan na minanipula ito ng mismong pamilya. Nasasaktan siya para sa kanilang dalawa. Masayang magulo ang mga pamilyang pinagmulan nila. Silang dalawa na lamang talaga ang makapagbibigay noon sa isa't isa. Camia, I'm sorry. Usal nito sa kanyang tenga. Alam niya humingi ito sa kanya ng tawad dahil sa ginawa ng ina nito. Kung may babalik ko lamang ang nakaraan. Love, we cannot change the way the stars fall. We cannot rewrite it as song states. We can only create wonderful things by moving forward. I love you so much, Drake. Pinunasan niya ang luha nito. Nangangako siya, ang lahat sa pagitan nila ni Drake ay mananatiling mahiwaga hanggang sa kanilang huling hininga. Maraming naganap na pagbabago sa buhay ni Camia. Kabilang doon ang pagkakakilanlan niya sa tunay niyang pagkatao. Anong nasa isip mo? Tanong ni Drake na yumakap sa kanya mula sa likuran. Nakatanaw siya sa labas ng bintana at pinagmamasdan ng bakuran nila. May nais siyang ilagay roon. Humigpit ang mga braso nito sa kanyang bewang at saka hinalikan ang kanyang balikat. Marami. Ang malaking bagay na sumasakop sa usap ko ay si Mr. Arveso.
Hindi ko akalaing siya ang lilitaw na tunay na tatay ko matapos kong malaman na hindi ako tunay na anak ng mga Montalco. Hindi ko rin alam kung paano ko ba haharapin si Orion at Danica. Magbabago na ang pakikitungo nila sa akin kapag nalaman nila na naging anak ako sa labas ng daddy nila. Tapos hindi ko rin alam kung paano nagkaroon ng relasyon kay Mr. Arveso, ang mommy ko. 8 taon nang mas bata ako kay Orion at ang relasyon ng mga magulang ko maaaring nagkaroon ng epekto sa kanya. So, yeah, siya ang iniisip ko ngayon. Sa pagkakaalam ko, namatay ang nanay ni Orion bago pa siya mag-8. Kaya ako iniisip mo na nagtaksi lang mommy mo at si Uncle Neil, malabong mangyari yon. Iba rin ang nanay ni Danica. I see. Kaya pala hindi magkamukha ang dalawa. Tita, live action ng Avenger si Orion, matangkad, matipuno, habang anime doll naman si Danica, small, adorable, and sweet. I was 5 when Orion's mom died. Kung kakalkulahin natin ang edad mo, matapos mamatay ng nanay niya, doon nagkaroon ng relasyon si Uncle Neil sa mommy mo. When he returned to Europe, he got Danica's mother pregnant with twins. Narinig yon ni Camia. Nakakalungkot dahil namatay ang kambal ni Danica nung high school ang mga ito. Pinangko siya ni Drake. Automatikong umangka ang mga braso niya sa balikat nito at ang kanyang mga binti lumingkis sa katawan ng lalaki. Pinisil nito ang kanyang pangupo kasabay ng pagsuporta nito sa kanya. He is hard, she could tell. Hindi ka ba masayang malaman na kapatid mo sila? Tanong muli ng lalaki habang nilalanghap ang kanyang leeg. I am more than happy. Medyo worried lang ako. Ayoko magbago ang pakikitungo nila sa akin. Paano kung di sila matuwa na nag-i-exist ako? Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang totoo. Kung karapatan ko ba yon o hahayaan ko si Mr. Arveso na magsabi. Hinaplos nito ang kanyang pisngi habang dinadala siya sa kung saan. Sigurado ako, matutuwa si Orion kapag nalaman niyang totoo. Well, ang magiging problema mo sa kanya siguradong si William. Kahit ganun si Orion, protective siya sa pamilya. Normal yon sa pagkatao niya. Kaya nga siyang best bodyguard na kinuha ko para magbantay sa'yo. Bakit pala siyang bodyguard kung mayaman naman pala ang pamilya niya? Nakilala niya na si Mr. Arveso at alam niya na marami tong ari-arian. Hindi biro ang mga properties nito na nasa ibang bansa at sa Pilipinas. Mr. Neil Arveso was a multimillionaire realtor. He is a member of the NBI before, but something tragic involving his siblings and the boss' son changed things. It became politicized and unpleasant. It might have made him realize that his job was what they thought it was. Pagkatapos noon, kailangan ko ng bodyguard dahil nanganganib ng buhay ko at doon nagsimula ang relasyon naming boss-bodyguard. Bigla siyang nag-alala. Hindi niya akalain na mas kalmado pa si Drake kumpara kay Orion. Regarding Danica, I'm not sure. Tulad ng sinabi ko, hindi ko siya masyadong kilala. How about you? Are you happy to know that you are a family? Hinawi niya ang buhok ni Drake para mas makita niya ng buo ang mukha nito. Dahil sa kaligtasan lagi kong nararamdaman kasama si Orion, isang bagay na hindi ko naranasan sa sarili kong pamilya. Tinuring ko na talaga siyang nakatatandang kapatid. Ganon din si Danica, kaya masaya ako na malaman na mas malapit ang kinilalagyan nila sa puso ko. Pero mas masaya ako maging pamilya ka. Drake? Great answer. I love you. Tinugunan nito ang sinabi nito sa malalim na halik. Naramdaman na lamang niya na lumapat na ang kanyang likuran sa kutson ng kama at saka siya roon pinapak. Sa ilang segundo lamang ay nahubad na nito ang kanyang pang-itaas. Maninipis ang halik na niregalo nito sa kanyang balikat at likuran. Pagkatapos naglandas ang dulong bahagi ng hintuturo nito sa mga bahid na nakaraan niya sa likuran. Hanggang ngayon ba ay hindi ka pa rin sanay sa peklat ko? Nag-aalala niyang tanong dito. Baka iniisip ito sa kasalukuyan kung gaano siya kadungis. I'm uncomfortable seeing those scars because you don't belong to anyone. Camia? Kahit ako, hindi ko kayang ariin ka. Nangatog ang daliri nito sa kanyang balat. William needs help. Would like you to find me the best surgeon to remove the scars? Naisip niya kung hindi palagay si Drake. Panahon na nga siguro para ipagtanggal niya iyon. Sure, I promise hindi mo mararanasan sa akin na magkaroon ng pilat na kahit anong parte ng katawan mo. Sensual na naglandas ang palad nito sa kanyang likuran. Di nagtagal bago niya naramdaman ang kabaan nito na tumutugso sa kanyang entrada. Napasinghap siya, tsaka nilingon ang lalaki dahil sa antisipasyon.
Sinakop ito ang kanyang labi at saka marahang umulos mula sa kanyang likuran. Kamya, hindi ako magsasawang ibigay sa iyo ang buong sarili ko. He closed his eyes. Sumasabay ang pagkiliti ng kung anumang orgasmo sa dibdib ni Drake. Walang anumang sagot na binigay si Kamya. Di naman niya lamang kung anong nararamdaman ng asawa niya sa kasalukuyan. Diretso ang tingin niya rito. Pinagmamasa ng mga ekspresyon na nilalabas ng kanyang asawa. After a few tender thrusts, he gently maneuvered her onto the bed, intending to kiss her passionately and take their intimacy to new heights. It was a while before they returned to their starting point. Gradually, he caught his breath and rested his head on her soft chest, listening to her soothing heartbeat. Drake's body exuded a profound sorrow, which Kamya keenly sensed. They had discussed her situation many times, but he was still grappling with the reality of his mother's action. Her husband displayed an extraordinary sensitivity to her needs, treating her with utmost care as if she were a fragile crystal. Inalam nito kung kamusta ang damdamin niya, gaya may nararamdaman din to sa kasalukuyan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang dumadamay sa sakit na nararamdaman nito. You're an incredible husband, Drake. Palagi ako nauna sa listahan mo kaya hindi ako nagdududa na magiging mabuting magulang ka rin. We will be there for each other, sharing our dreams and love until the end of our days. Nun to hinarap ang kanyang mata at saka bumulong. Mahal kita ng sobra, Kamya. Nabasag ang boses nito habang nangingilid ang mga luha sa mga mata. Ilang araw pa ang lumipas. Naroon si Kael sa opisina nang isang bisita at hindi niya inaasahan dadalaw sa kanya si Faye Burnham. Hindi niya to nakita simula nung nakaarawan ng kanyang ina. What is she doing here? Sa loob ng ilang araw, pinilit niyang kalimutan ng babae katulad ng nais nito. Nababaliw na nga siya sa mga desisyon niya at kailangan niyang bumalik sa tamang daan. Nakapag-desisyon siyang iiwasan to para wala silang problema. Tapos ngayon narito ang dalaga? Let her in. Utos niya sa kanyang sekretarya. Ilang saglit pa nakita niya na si Faye. Profesional ang anyo nito sa suot na pencil skirt at blusa. Sinara nito ang pinto. Napanunok na makitang seryoso niyang anyo. I'm sorry, importante ang kailangan ko sa'yo. Umupo ka na muna. Thank you. Sumunod ito. Tumayo siya tinong ang water dispenser. Kailangan niya yata ng tubig dahil sa presensya nito. Gusto mo ng kape or tea? Tea, please. Earl Grey lang ang meron ako rito. That's fine. Kailangan mo na handa ang sarili niya dahil tila nilalaro sila ng tadhana. Para bang sinusubok siya? Nilapag niya sa harapan si Faye, ang tasa ng tsaa. Why are you here, Faye? Kael allowed her to start by asking for what she needed. Humigop muna ng tsaa si Faye bago nagpatuloy. Nasabi sa akin ni Kuya Liz na pupunta rito si Kamya, ang asawa ni Drake. Bahagyang nagtaas ang kilay niya. Alam niyang may pinagdadaanan ng asawa ni Drake at ilang araw na tong nakapagpahinga. Matapos makipagbalikan kay Drake, marami pa tong hinaharap na problema. Noong isang araw nang hingi sa kanya ng bagong proyekto si Kamya habang hinihintay ang diploma nito. Pinapunta niya si Kamya sa opisina ngayong araw. Why? He asked. Kael, inahawakan ko ang kaso ni Carmelo Sanchez, ang biktima ng gang rape. What a coincidence! Nagkaroon ng relasyon si Danica sa isa sa mga lalaki ni sasakdal na madalas manggulo sa dalaga nitong huli. Dinamay ni Carmelo Sanchez si Kamya dahil ayon sa babae, isa si Kamya sa mga biktima. Di naman yun mahirap intindihin dahil alam niya ang rason kung ba't nanatili ang huli sa Boracay at kung bakit nais itong magtago sa isla.